Mahilig ka bang makipag-inuman? Mag-ingat-ingat ka sa iyong pupwestuhan dahil baka meron kang kainuman na hindi mo nakikita. Hindi ko po ito talaga experience. Bali sa papa ko po ito. Kapag po siya'y nagkwento, alam kong totoo. Gawa na rin na laking probinsya siya. And actually, kakakwento nga lang dito sa akin like an hour ago. Sa iba siguro hindi ito creepy, pero para sa akin, napaka-creepy nito talaga. Kasi hindi naman ako nakakakita o nakakaramdam ng mga ganitong bagay. Kararating lang ng papa ko mula sa Pangasinan. Nakalimutan ko yung eksaktong lokasyon. Nagpaparent kasi kami ng van at si papa mismo ang nag-drive. Nirentahan ito ng isa rin naming kamag-anak para sa isang kasal. So eto na nga, habang nakaupo at nagpapahinga si papa, bigla siyang nagsalita. Ay anak, may something palang nangyari kagabi habang nagiinuman kami. Tingnan mo nga tumataas yung mga balahibo ko. Punyeta talaga. So sumagot ako. Oh, ano pong nangyari pa? At dito na nga, nag-start siya magkwento. 5 raw silang nagiinuman, then yung kalagitnaan ng inuman nila, may bigla silang naamoy na napakasangsang, parang nabubulok na hindi niya maintindihan. So tinanong niya yung pamangkin niya at yung 3 pa nilang kasama kung naaamoy din ba nila iyon. Sumagot naman yung pamangkin niya na nagtataka, tapos parang yung suminghot pa para amuyin kung meron ba talagang amoy na nabubulok. Sabi nito sa kanya, awat met uncle. Ilocano po kasi kami. Tapos sabi ni papa, hindi, meron talaga. Parang nabubulok na hindi ko maintindihan. Sumagot naman yung isa, awan pre. So ayun, hinayaan na lang ni papa tuloy ang kwentuhan nila at after mga 5 minutes habang nagkatawanan sila, naamoy na naman ito ni papa. Sabi niya sa 4 niyang kasama, oh, ayun na naman hindi nga ba talaga naamoy? Kaya natigil yung tawanan nila at nag-start na silang magsinghutan para hanapin yung kanina pang naamoy ng papa ko. Pero sumagot yung 4 na wala daw talaga silang naamoy. So inikot ni papa yung pwesto niya upang hanapin yung amoy at pumunta pa siya sa may basurahan dahil baka doon nagagaling yung amoy na yon. Hindi niya talaga mahanap ito. Yung paligid nila puro halaman na nakapaso tapos may 2 puno ng mangga at 1 puno ng santol na katabi ng kinauupuan nila. Then yung tapat nila, isang maliit na palayan. Si papa, nagsimula ng magtaka at medyo kinikilabutan na rin siya pero hinayaan na lang niya ulit. By the way pala, si papa sobrang tapang noon. Bihira lang talaga siyang magkwento ng mga creepy stories. Kapag siya yung naka-experience at siya yung nagkwento, talagang nanikikinig at naniniwala ako ng 100%. So eto na nga, yung 3rd time na naamoy niya ulit yun, parang mas tumapaw pa rin talaga yung amoy, na tipong ang lapit-lapit sa kanya. Kaya napamura na siya na kinagulat ng 4. Sabi ni papa, oh kinam! Mura sa Ilocano. Ayun na naman! Wala talaga kayo naamoy? Sumagot naman yung 4 na medyo nagulat ng, wala talaga! Bigla siyang tumingin at tumingila sa puno. Napapaililiman kasi sila nung puno ng santol. Kaya naglakas loob silang ituro at magsalita ng, alam ko na. Ikaw pala yung kanina bang tumatambay sa may ilong ko. Di naman niya talaga actually nakita. Kasi di naman ganun kaliwanag sa pwesto nila. Pero kinausap niya in a friendly way. Sabi niya pa, habang nakatingala siya, o diyan ka lang huwag kang manggugulo. Nagkakasiyahan lang naman kami dito. May konting alak. Pasensya na kung nakabubulabog ka namin. After sabihin ng papa ko yun, may biglang nahulog na bunga ng santol. Pagkahulog, nahati sa gitna. Take note, hindi daw mahangin ng time na yon at nung tingnan nila, hindi pa ganun kahinog yung santol.
hindi rin overripe para mahulog ng kusa. Pero bilang pakikisama, tinikman nung pamangkin ni Papa. Ang asim, Uncle! Tapos kinausap ulit ni Papa na nakangiti. Ay, salamat sa papulutan mo! Tapos after nun, as a return din ni Papa, tinagaya niya na lang. Sabi niya pa, o ito, tagayin mo to. Ayun, sinaboy niya yung isang basong alak, tapos inilok niya pa daw ito ng sigarilyo. Then ayun, hanggang sa natapos yung inuman nila, mga around 3 a.m., wala na siyang naamoy na kakaiba. Hello, gusto ko lang po sanang i-share yung nangyari sa amin ng mother ko sa aming probinsya. Tips na rin sa mga dapat gawin. Medyo mahaba po ito, pero here it goes. Umuwi kami ng mama ko sa Samar since namatay po kasi yung lola ko, yung my mother's mom. Yung pinsan po ni mama ang nag-offer sa amin na doon na lang kami matulog sa bahay niya kasi wala pong nakatira doon. Nasa Manila kasi siya at titinitirahan ng mga kamag-anak. Tinutulugan minsan, pero nung nandun kami, bakante iyon. Maganda naman yung bahay niya at naka-tiles pa. May sariling gate, may screen door, then main door. 3 yung kwarto, malabak yung living room at yung kitchen. May bakuran rin. Hindi typical na lugar nila mama. Pangyayamanin nga talaga. Nag-usap kami ni mama kung gusto ko ba daw dun matulog. Sa iba po kasi kami makikitulog, since di kami kasya sa bahay kung saan nakaburol ang aking lola. Sabi ko, sige try namin since malaki naman nga talaga yung bahay at wala naman dong nakatira para hindi na rin makaistorbo sa iba. Pino-open namin sa nanay ng pinsan ni mama. Kita niya yung malaking bahay, then doon kami sa isang kwarto pumwesto. Di kasi ma-open yung room nung may-ari. Nasira kasi yung doorknob. Umalis na yung tita ni mama nung okay na kami. Iniwan niya na kami doon. Narinig namin na sinara niya yung gate. Then kami naman, naglock naman kami ng main door. Yung screen door, hindi namin malak, kaya hinayaan na lang namin. Doon sa napwestuhan na kwarto, may kama, electric fan, sirang cabinet, pero walang ilaw. Sabi namin, okay na yun, kasi may kama naman, at di naman sobrang dilim, kasi nakabukas naman yung ilaw doon sa living room. Sabi ng mama ko, iidlip lang daw siya muna. Si Sisi, yung pinsan ko na minor na Becky, sumama sa amin. Ginagamit niya yung phone ko. Ako naman, nakahiga lang dun sa kama. Nang biglang nag-brown out. So, nagsindi kami ng kandila. Inopen namin yung bintana para medyo presko. Yung bintana nila ay yung parang pangsimbahan yung peg. Nung nakapag-settle na ulit kami, pumitlip na ulit si mama, then nag-cellphone ulit si Sisi. Ako nakahiga lang habang nagpapaypay. Hindi ko narinig o naramdaman na humangin ng malakas, pero nagsara yung bintana. Yung pagkakasara po niya, sobrang malakas talaga. Yung para ba nagdadabog? Nagising yung mother ko at nagulat. Kasi ano daw yun? Sabi ko, nagsara yung bintana. Sabi niya, baka hinangin lang. Magaan lang daw kasi yung bintana, pero doubtful na ako dito. Nagkwentuhan na lang kami ng mama ko kasi nagising na nga siya. Habang nagkukwentuhan kami, narinig namin nag-open yung screen door, then inikot-ikot yung doorknob. Tinatry buksan kasi nakalak nga yun. Mga 3 beses niyang tinry, so sabi namin kay Sisi, tingnan niya kasi baka bumalik yung tita ni mama. Pagbalik ni Sisi, wala naman daw tao. Tapos silong namin kung sure ba siya kasi narinig talaga namin na sinusubukan itong i-open. Narinig niya ulit pero wala daw talaga. Naka-flashlight naman siya noon kasi hawak niya yung cellphone ko. Doon na nag-open yung mama ko na doon pala sa bahay na yun. Kaya bibihira yung natutulog kasi nung may natulog doon, pagkagising niya, nasa ibang pwesto na siya ng bahay. For example, nasa kwarto siya pero pagkagising niya, nasa harap na siya ng pintuan ng CR para daw may humilas sa kanya. 2 beses na nangyari ito sa 1 linggo. Natakot na ako nito kasi first time ko lang sa probinsya namin. Sa Cavite talaga kasi ako lumaki. Pero sabi ko noon, 1 gabi lang naman kaming matutulog doon.
Ang komportable na kasi namin, nakakatamad naman na lumipat pa ng tutulugan. So ayun, pinipatuloy na lang namin yung pagkukwentuhan ng aking mama. Sisi naman, busy sa pag-i-snapchat dun sa aking cellphone. This time, narinig naman namin na yung gate naman yung bumukas. Sabi ulit namin ni mama kay Sisi, tingnan niya kasi baka yung tita ni mama na yon at nakalak nga yung main door para makapasok siya kaagad. Tumakbo naman si Sisi habang naka-flashlight. Pagbalik niya, wala siyang kasama. Sabi niya, wala naman daw tao. Sure daw siya na wala talaga. Nag-decide ng mama ko na bumalik kami dun sa lamay. Iwan na lang daw namin muna yung mga gamit namin at babalikan na lang later. Walking distance lang naman yun kasi magkakalapit lang naman yung bahay ng aming mga kamag-anak. Dinouble check ni mama yung bintana na biglang sumara. Nakalak yung isang side ng bintana. Then nung lumabas na kami, yung gate parang never na open kasi nakalak pa rin. Nung narinig din sa amin na bumukas, hindi namin narinig na sinara. Pero nung nakita namin, nakasara siya at nakalak pa. Super creepy talaga ng experience namin na iyon. Sabi ng mama ko, kaya daw siya nagaya na bumalik sa lamay kasi 3 beses na. Di naman daw siya naniniwala na lola ko yun nagpaparamdam. Iba daw kasi talaga yung vibes. Maski yung bahay, napakalungkot ng aura. Siguro dahil nga walang nakatira. Tinanong din namin yung nanay ng pinsan ni mama kasi nandun na siya sa lamay. Matanda na siya at imposible maglakad ng mabilis. Hindi naman daw siya bumabalik doon after niya kami iwan. Nandun lang daw talaga siya sa lamay. Nung nakabalik na kami ng Cavite, natuwa ako kasi mahirap kasi yung signal at wifi dun sa probinsya. Kinuwento ng mama ko sa may-ari ng bahay yung mga nangyari. Marami na rin daw talaga nagsasabi na may mga nagpaparamdam dun sa kanyang bahay. Napabless naman daw niya ito, pero malakas daw talaga yung entity na nandoon since napagalaw niya na yung mga bagay-bagay. Wala pa po siyang balak na umuwi ng probinsya. Wala naman din gustong tumigil doon na kamag-anak. Nililinisan naman yung bahay once in a while, pero walang gusto talagang tumira doon. As of now, sinusubukan niya na nga itong benta, pero walang bumibili. Any suggestion po sana na pwedeng gawin? Panahon na ito, nakatira kami sa Old Balara, sa may Luzon Avenue, bandang Bafran kung tawagan itong compound na ito at hindi pa masyadong fully developed. Mga 15 to 16 years old ako ng time na ito. Napagdesisyon din namin na umanib noon sa INC. Kapag gusto mong umanib sa kanila, halos everyday meron pa Bible study. Usually gabi na kaming natatapos, mga 9 to 10 p.m. One time, nagpaalam ako sa mama ko na baka pwedeng doon ako matulog sa friend ko na ay incident. Kapitbahay lang din naman namin. Pumayag naman yung mama ko. So yung tinitirahan ng friend ko, kasama niya yung family niya. Isang malaking bahay yun na paupahan lang, pero 4 yung pinto. 2 pinto sa harap at 2 pinto sa likod. Occupied yung lahat ng doors ng renter. Yung inupahan nila ay sa harap banda at merong grill sa harap ng mga kalahating di pa lang ang layo mula sa main door. Sa likod naman ng door ng room na inuupahan nila, may nakatirang buntis. Malaki-laki na rin yung tiyan niya, parang mga nasa 6 to 7 months na yata. So eto na nga, mga around 10:30 p.m., natapos yung Bible study namin. Pag-uwi namin sa bahay nila, ilak namin yung grills na gate at inopen lang yung mga pinto. So kita mo kung meron dadaan. Nagutom kami, kaya nagluto yung atin niya ng pancit canton at pagkatapos noon ay kumain na kami. Habang nagpapababa ng kinain, naglaro kami ng baraha o yung unggoy-ungguyan. Mga bandang 1:30 a.m. na nito na nakarinig kami ng tunog ng baboy at nakaamoy din kami ng sobrang lansa. Amoy hasang ng isda na hindi mawari. Nung una, hindi namin ito pinansin, pero habang tumatagal, yung tunog ng baboy parang kinakatay na yung tunog. Sa sobrang takot namin, nagsarado na kami ng pinto. Nakatulugan na lang namin yung narinig namin dahil sa sobrang takot.
Hanggang kinaumagahan, nabalitaan na lang namin na nakunan yung renter na buntis dun sa may likuran. No offense sa mga kapatid natin sa INC, pero mula noon, hindi ko na tinuloy yung pagganit sa takot ko na baka makasulubong ko in person kung ano man yung elemento nung gabing iyon. Marami pang kababalagan na gusto kong ikwento, pero sa ngayon, ito na lang po muna. College barkada ako na namatay at the age of 22 years old. Tawagin na lang natin siya sa pangalang LJ. Isa siya sa pinaka-youngest sa aming magtotropa. Since medyo matagal ako nag-stop ng college dahil maaga akong nagkaanak, isa ako sa mga ate sa tropa. Napakabait ni LJ at super masipag. Mahirap lang ang buhay nila, kaya naman sa umaga, pumapasado siya ng sidecar, din pumapasok sa hapon. Panganay kasi siya sa mga magkakapatid. Based on what I heard sa story niya, matagal nang yumawang kanyang ama at yung mother naman niya ay nag-asawa ng iba. So yung mga kapatid niya ay kapatid niya lang sa ina. Since mahirap ang buhay nila, gusto niyang makatapos upang matulungan ng kanyang mga kapatid at yung nanay niya. At nagawa naman niya. Nakapag-work siya sa isang company. And kahit paano, natususan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ka-work niya yung isang tropa namin at nanay ng tropa namin na nagpasok sa kanila sa company na yon. Kwento pa nga ng tropa namin, madalas nililibre niya si LJ kasi tinitipid nito masyado yung sarili niya na halos lahat ng kanyang sahod binibigay lang sa kanyang nanay. Sinasabihan din siya ng tropa namin na huwag niya masyadong tipirin yung sarili niya kasi kung sa pagkain naman yun, dapat lang ay gumastos siya. Kasi siguro kulang yung sinasahod niya kaya madalas siyang nalilipasan ng gutom. Kaya naawa yung tropa namin, pati yung nanay niya, kaya nililibre na lang siya palagi ng pagkain. One day, nabalitaan namin na tinakbo siya sa MCU Hospital. Nag-collapse daw si LJ. After sa mga test na ginawa, nalaman na nagkaroon pala siya ng TB meningitis. Sa aming tropa, kung anong meron kami, hindi namin pinagdadamot sa iba. Ako yung nagbabantay sa kanya sa ospital. Nakikisuyo kasi yung nanay niya dahil kailangan niya lumakad upang humingi ng tulong sa mga government agency para mabawasan yung bill. Malaki kasi yung bill niya kasi private yung MCU. Nakatulong din naman yung kumpanya na kanyang pinasukan. Nung time na yon, hindi siya masyado nakakakilala at nakalimutan niya na yung pangalan ng ibang tropa namin. Dinalaw ko siya sa ospital at natuwa pa nga ako kasi ako nakikilala niya. Hinawakan ko yung kamay niya tapos parang ayaw niya pang bitawan yung kamay ko sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Hindi ko alam na yun na pala yung huling time na makikita ko siyang buhay. Gumaling siya sa sakit niya at nairaos naman yung kanyang bill. Kaso, since wala na siyang work, lalo siyang nahirapan kasi naglalabalan na lang ang nanay niya. Lagi siyang pinupuntahan ng isang tropa namin kasi sila talaga yung pinaka-close dahil sila yung magka-work. Lagi siyang pinapadalhan ng pagkain at kung ano-ano pa. Lagi siyang nag-chat sa amin. Since lahat kami super busy sa work at sa buhay, through chat na lang kami nakakapagkamustahan. Isang taon mula nung gumaling siya, medyo tumumul yung pag-chat namin magtotropa. Until one day, 1 week before he passed away, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, "Ate, reunion naman tayo. Miss ko na kayo." Since di pa dun uso ang AnyData, hindi ako masyado nakakapag-open ng Facebook. Mga 2 days pa bago ko nabasa yun, ang dami ng chat ng tropa ko tungkol nga sa reunion. Naka-chat ko na nga sila. Then di ko malilimutan yung biro ni LJ na, "Sige na, ituloy na natin yan. Baka drawing na naman. Malay nyo, last reunion na natin yan. Nang buo tayo." Tapos since mabiro at hindi naman namin niisip yung pahiwatig ng mga ito, nag-asara na sila kung sino yung mga magiging absent o busy at isa na nga ako doon. Sabi ko, sige next week sure ako. So nagsabi ang lahat na sure sila. Usapan ay May 23, ang reunion, which is Friday, and then May 19, 2014, we were shocked sa balita na wala na si LJ. Ang cause of death ay heat stroke, according sa mama niya. Doon lang yung time na nakumpleto kami magtutropa, pero nakahilnay na siya sa casket.
Iyak ako ng iyak noon kasi after ng chat ng tropa, 3 days before siya nawala, nag-chat pa siya sa akin. Nangangamusta ulit, pero hindi ko na siya na-replyan. Lalo na yung tropa namin na nagpupunta sa kanila kasi a day before siya mawala, dinilhan pa siya ng food nito. Nagkwento din yung ibang tropa namin na lahat pala kami, chinat niya days before siya nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabubuo yung tropa namin kapag may reunion. Kanya-kanya ng buhay at priorities. Madada na lang di magkamustahan. Yung iba, may mga gap na kasi dati magjojowa, tapos naghiwalay at nagsipag-asawa na din ng iba. It's been 8 years. We have moved on, but we will never forget how LJ became our true friend. Lahab na love kita talaga, LJ. Saan ka man naroroon. Okay, so yun na nga po yung mga stories natin pong binasa para sa video na ito. So let's go ahead and do just a short discussion sa mga kwentong ito. So dun sa first story, I think ang nakainuman nila, just in case hindi nyo pa na-gets, is parang kapre. Okay, kasi yung ano ba yung mga sinyalis na merong kapre sa paligid, yun nga yung medyo mabaho daw kasi no offense sa mga kapre dyan kung may nakikinig man. Parang yun nga yung kanilang parang traits, okay, mabaho nga yung kanilang katawan, okay. Siguro kasi hindi nga sila naliligo or something ganyan. And then yun nga, siguro nakikita na nagkakasayahan sila, na umiinom nga sila ng alak at saka tao nito, naninigarilyo, ganyan. So, yun, buti na lang, hindi sila nagpanik, wala naman silang ginawa na ikakagalit ng kapre na yun. Siguro nagpapapansin lang sa kanila kasi naniinggit. So, yun, kinausap nila ng maayos. And then yun, walang ginawang masama sa kanila. Which is dapat ganun yata ang ginalaga nila ating ginagawa kapag may mga ganyan. So, might as well pakisamahan na lang sila ng mabuti, ganyan, wag mo na lang gagambalain, kundi kausapin sila ng maayos, ganyan. And then yun, I don't think na meron pa silang gagawing masama sa iyo kung maayos naman yung pakikitungo sa mga elemento, katulad nga ng kapre. Okay, doon naman sa second story, okay, regarding nga po doon sa pagpunta nga nila doon sa probinsya. So, ganun talaga. May mga bahay talaga na kapag hindi masyadong natitirahan, yung matagal na nababakante, minsan pinamamahayan na ng mga ibang klaseng inilalang, mga elemento. So, kung meron nga kaming bahay dyan na matagal ng bakante, so abandonado na, yung hindi sa amin na, ibig ko sabihin kapitbahay namin. So, kung may pera lang ako guys, okay, kung kaya ko lang, at binibenta yung bahay na yun, okay, bibiling ko talaga yun. Kasi sobrang lapit lang sa amin, as isang tumbling lang. Okay, nandyan lang, para bang tatawid ka lang ng kalsada din nandun na. Okay, sayang, parang nabubulok lang. Nagtataka nga ako dun sa may-ari ng bahay na yun. Kasi ano siya, nag-migrate sila sa ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit nila pinabayaan ng ganun. Sana pinaupahan na lang nila, tapos minintain nila. At sa papakinabangan, di ba? Hindi yung parang bang nabulok na lang. Nasira na yung mga nakatira dun, mga pusang gala, ganyan. At least napapakinabangan in a way kasi dun sila sumisilong. Pero still, di ba, sayang naman. Kasi maayos naman yung bahay sana. Gusto ko nga yun kasi nga parang ano siya, yung parang, basta yun. Pero anyway, ang punto ko dito, hindi kaya meron na nakatira doon na espiritu o mga siguro elemento, ganyan, doon sa tumira. Kasi wala naman nakatira. So, might as well, doon na lang sila, di ba? Okay, libre pa yung kanilang upa, ganyan. But anyway, guys, okay, so talagang kung pwede ko lang bilhin yun, binili ko na siguro. Okay. Anyway, doon naman tayo sa third story. Regarding nga po ito, dun sa kanya pong experience sa aswang. Hindi niya binanggit yung word na aswang, pero ano pa ba yun? Parang may tunog ng baboy, na nagpaparoon na mas masangsang na amoy din. So, para sa atin, okay, para sa akin, I mean, okay, mabuti na lang talaga, nag-stay na lang siya doon sa bahay niya na yun, at saka hindi na lang siya naglakad. Kasi it turns out na meron pong aswang, okay, doon sa lugar nila. Although parang sabi niya, parang nasa Old Balaral, Luzon Avenue. So parang Quezon City yata ito. Correct me if I'm wrong, hindi ako masyado familiar, pero parang narinig ko yung Luzon Avenue, Quezon City. Okay, pero ganyan, kung may nanonood po ba dito or nakikinig na INC, Iglesia ni Cristo, ano po bang opinion nyo regarding sa mga aswang? Niniwala ba yung mga INC sa aswang? Okay, so ano po bang opinion nyo regarding sa mga multo? Kasi parang hindi ko sure pero parang meron akong naalala na parang hindi yata kayo naniniwala sa mga multo o aswang o basta mga ganyan. Parang bawal sa inyong maniwala sa ganyan. Okay, I don't know. Paki-comment na lang po down below please para ma-educate niyo po ako. Then regarding naman sa last na story, regarding nga po to sa friendship, so yan. So make sure na yung kung may mga close kayong kaibigan,
ay paramdam sa kanila na, mahal na mahal nyo talaga sila. Kasi hindi natin masasabi, kahit yun nga, kaibigan o kamag-anak, ganyan, hindi natin masasabi kung yun na ba yung last na pagkikita nyo. Kasi sino ba naman yung nakakaalam kung sino, kailan ka mamamaalam or what, diba? Unless nakakakita ka o ano ka ng hinaharap. At saka lesson din to, yun nga, yung sobrang pagtitipid, hindi rin yan maganda. Kasi katulad nito, si LJ daw, sa sobrang pagtitipid niya, yes, nandun na tayo, maganda yung intention niya, hindi naman siya nagtitipid na parang wala lang, di ba? O hindi naman siya nagtitipid kasi may bibilihin siyang na, layaw lang na para bang kapritsyo niya lang or yung nagtitipid siya para makabili ng magandang cellphone na hindi kumakain. Yun yung masama, okay? Kasi ganito guys, para sabihin ko sa inyo, okay, na magandang magtipid pero ilagay sa lugar. Yung hindi yung titipidin mo para hindi ka kakain, tapos yung maglalakad ka ng sobrang haba, tapos papawisan ka sa likod. Syempre, pag naglakad ka, ganiba. So, dapat nasa lugar din yung pagtitipid. Like, yes, wag kang gumastos kung hindi naman kinakailangan, pero kung pagkain, wag kang magpapalipas ng gutom. Kasi guys, parang nangyayari yan, lalo ka lang mapapamahal kapag nagpa-hospital ka. So, yun din yung isipin mo, parang health is wealth. So, kailangan, as much as possible, maayos yung kalusugan mo. Kasi kapag maayos ang kalusugan mo, yun nga, para makakapagtrabaho ka pa, then hindi mo na kailangan din gumastos para mag-hospital. Buti sana kung mura lang yung hospital o libre o ganyan. Hindi naman. Dito sa Pilipinas talagang kahit na public hospital pa yan, may babayaran at babayaran ka pa rin kahit paano. Hindi siya totally libre. Okay, meron ka pa rin i-shoulder kahit paano. So, ingat na lang tayo sa ating mga health guys. Okay, yun lamang po. I hope na nag-enjoy kayo sa lahat ng kwentong aking binasa. Leave your comments down below. And pasensya na kayo, hindi po ako talaga makapag-upload nito ng sunod-sunod. Okay, kasi nga medyo stress din sa trabaho. Then alam niyo naman, pang umaga na ako ngayon and then all. Pero I'll do my best na makapag-upload pa rin po as much as possible. Okay, so kung hindi ko makaya ng tatlong beses sa isang linggo, di 2 beses or basta, I'll do my best. Okay, yun lamang po. Stay fabulous, spooky, spooky dolls. Bye-bye!